Kababayan ay ang usaping ang magpinsan. Ang magpinsang Bunjing at Mangga. Bunjing at Mangga, nagbangayan na naman, putang ina. Basta usaping posisyon sa politiko at posisyon usaping pera talaga, kahit magkamag-anak nag-aaway eh. Ito po mga kababayan, usaping Bunjing at Mangga. Alam niyo naman po pag sinabi nating Bunjing at Mangga. Ito po mga kababayan, binirada po, tinira po, no? Hindi po tinira, binimbang ha, mga kababayan, binanatan po. Sa madaling salita, tinira ni Mangga si Bunjing. Or si Bunjing binato si Mangga. Di ba? Hindi po tinira na binimbang ha. Oo. Sinong nakapanood ng may nagbingbangan na kabit binaril? Sinong nakapanood niyan? Alam ko, nag-i-scroll kayo sa Facebook. Di ba? Nag-trending sa Facebook yung nahuli ng asawa, binaril-baril doon sa loob ng motel. Yun ang totoong nagbingbangan. Pero ito po, magpinsan po ito. Si Bunjing at si Mangga. Sinong nakapanood doon? Binaril ng asawa. Ang tawag po doon, law of harmony. Eto mga kababayan. Si Mangga galit na galit kay Bunjing. Gusto daw palitan si Bunjing. Ano nga ba ito mga kababayan? Eto po. Pakinggan ninyo. Amy Marcos versus Martin Romualdez. Ayan. Eto po wait lang. Paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na Bunjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Sa mahal kong mga kongresista, may suggestion po ako. Kumain ba to ng mangga chips? Paano tayo sa mga minamahal kong kongresista? Huwag niyong masamain. Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat. Ayan mga kababayan ha, narinig nyo si Mangga. Palitan daw si Bunjing. Ako mga kababayan, tignan nyo, vlogger lang po ako. Meron lang po akong 285,000 subscribers. Road to 300K. Hindi ko naman po may tanggi na meron po akong mga supporters. Hindi ko po may tanggi na meron po akong mga viewers. No? Pero, sapagkat bagamat di umano, mga kababayan, lumipad ang aming team. Ang lakas ng loob ni Mangga maghimok. Samantalang yung boto nga niya, pagka senador, pasang-awa nga lang. Diba? Di mo ba alam pang number 12 siya? Okay lang sana kung maghimok ka, mag-convince ka, kung number 1 ka. Ang problema nga, kung hindi ka dumikit sa DDS, kasi galit na ang mga loyalista sa'yo, hindi ka mananalo. Tandaan ninyo ang style ni Mangga. Ang loyalista galit sa kanya, sa 100%, 50% na lang. Anong ginawa niya? Yung mga DDS na galit sa kanya, na 100%, 50% lang. Pinagsanib pwersa niya, ginamit niya, inuto niya, niloko niya, nanalo siya. Paano ngayon kung magalit sabay-sabay ang DDS at loyalista sa kanya? Alam nga naman nga ang dilawan ang buboto sa kanya. Habang buhay na nga silang sinumpa noon pa. Di ba? Yun ang style niya. Alam niya kasi na sa loyalista hindi siya mananalo.
Kasi sa 100% loyalista, 50 na lang natira sa kanya. So, ang ginawa niya, para manalo siya, kahit naman nakakahiya, kahit ginawa na siyang tanga doon, kahit binaboy na siya, pakapal pa rin. Bakit? Kasi may boto siyang makukuha. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Tapos ngayon, maghimok pa? Ko-convince mo pa, mga kongresista, hindi mo kaya, Aimee. Alam mo, ako na mismo magsabi, Aimee. Kahit nga kayo dalawa ni Martin Romualdez maglabanan sa eleksyon, hindi ka, mangungulilat ka dyan. Maniwala ka sa akin, Aimee. Example lang, kung kayo dalawa ni Martin Romualdez maglaban pagka-presidential candidates, mangangamuti ka, Aimee, maniwala ka sa akin. Mangangamuti ka. Hindi ka mananalo kay Martin. Wag mo nang pagpilitan yan, Aimee. Sa totoo lang, maniwala na sana ako kung hindi ka panghuling senador. Kumbaga, sagrado pa yan sa high school at sa elementary, palakol. Government grade. Kaya nakapasa. Sa madaling salita, pasang-awang boto, kaya pumasok. Pareho lang yan sila ni Sara. May pa Duterte, 3 lang naman nakarga. 2 nga lang kasi si Marcoleta, hindi naman hindi naman PDP laban. Di ba? Nakita nyo mga kababayan, pareho lang sila 2 ni Sara. Malakas kami, magaling kami. Anong sabi ni Larry Gadon? Hindi mananalo yung Duterte mo. Bakit? Hindi naman kilala yan. Diba? Nagkatotoo nga mga kababayan. Asan yung Duterte ni Sara? 2 lang napasok. Si Bongo lang at si Bato. Pangatlo si Marcoleta. Hindi naman daw siya PDP laban. Diba mga kababayan? Asaan yung sinabi nyo malakas si Sara? Asaan yung panawagan mo ngayong palitan ng speaker? Hindi ka nga pinakinggan ng mga kongresista. Diyos ko, nanalo ka nga, panghuli pa. Munti ka nga matalo ni Bintulpo Di ba? Ma'am Ninita Umali. And kay Ferds Danao. Mega love shout out. So ngayon mga kababayan, buko doon, sumagot ngayon itong mga congressman na kaalyado ni Martin. Sabi dito sa Pilipinas Tonight, ito si Paulo Ortega, sabi niya, the speaker did not act alone. This was a collective institutional decision, one rooted in the Constitution. Totoo po naman mga kababayan. Hindi naman po si Martin Romualdez lang ang gumalaw niyan. Kasi bakit? Hindi naman pipirma yung 200 plus congressman dyan, di ba? Kung si Romualdez lang ang gumagawa niyan. Yung pag-impeach ng mga kongresista kay Sara sa House of Representatives or sa Congress, hindi po si Romualdez ang nasa isa lang nagdesisyon yan. Bakit? Halos po na 1/3, 250 plus pumirma na i-impeach si Sara. Huwag niyong sisihin si Romualdez. Huwag niyong sisihin si Romualdez. Sa Senado nga wala si Sara dyan, pero bumuto kayo para kay Sara na hindi siya ma-impeach. Tapos ngayon sisihin ninyo, si Romualdez lang nagdesisyon. Ang dami nga pumirma, hindi naman kami bulag baba. Sabi ko nga sa'yo, para maniwala ang tao sa'yo, dapat nag-number 1 ka. Kulilat nga yung boto mo, pasang-awa na nga lang kaya ka napasok. Sinagot siya ni Paulo Ortega. The speaker did not act alone. Hindi naman gumawa ang speaker, siya lang mag-isa. Pinagbutuhan yan kaya na-impeach si Sara. Sunod, bukod kay Ortega, mga kababayan, sumagot pa dito si Sia Alonto Adyong, Alonte ba? Alonto. Si Sia Adyong, mga kababayan, Alonto Adyong, sabi niya, to make patol is human, to didma is divine. So didma na lang kami. To make patol is human. To didma is divine. So didma na lang kami. Kaya sa madaling salita dito mga kababayan, less talk, less mistake. Tama naman. Di ba? Kasi kung patulan mo, tao ka. Pag hindi mo pinatulan, Diyos ka. Less talk, less mistake. Makikita naman natin sa ginagawa ni Aimee. Saan kayo maniniwala?
Sa taong puro kuda, walang ginagawa? Or sa taong tahimik lang? Malamang doon ako maniniwala sa mga tahimik lang. Kasi yung mga more on kuda, sabi ko nga sa inyo sa sunod election, iwasan nyo yung kuda kayo ng kuda, tapos manira kayo ng kapwa ninyo politician. Kaya hindi talaga kayo mananalo. Nangyari na kay sinong kumakandidato dati ng president, puro kuda, puro paninira. Diba? Hindi nanalo, kulilat. Tingnan nyo yung mayor ng Maynila, tawag doon, mayoral candidates na si Sam Versosa. Kuda ng kuda, putak ng putak. Di hindi nanalo. Dapat tahimik lang. Ma'am Ima Baticos and Ma'am Maribek, may galab shout out. Di ba? Aimee, Diyos por santo, tigilan mo na yan, Aimee. Kahaba ng baba mo. Huwag ka masyado yumuko, mapahamak ka yan. So ito mga kababayan, pangalawa. Ano nga ba itong pangalawa mga kababayan?